How to spot a liar? Paano mo malalaman sino yung nagsisinungaling? Lying is a major offense. It is a grave sin. Pang-ilan sa 10 utos, yung do not bear false witness to others. Ayun, nag-google na. 10 utos na lang, hindi pa memorize. It is the 8th commandment. Huwag kang gagawa ng salita laban sa iba. Huwag kang magsisinungaling. But this sin is one of the sins that we most do. Ito yung kasalanan na palagi nating ginagawa. Palagi tayong nagsisinungaling. And why do we do it? We have different motives. Marami nagsisinungaling kasi tinatago nila yung kasalanan nila. They want to save their faces. Meron silang pinoproteksyonan na pagkatao. Ayaw nilang masira kung sino sila. Kaya nga, they put on a mask. Pagsisinungaling, pagkukunwari. Meron din mga iba naninira pag gumagawa ka ng kwento tungkol sa iba. Yan ay pagsisinungaling. Bakit? Siguro naiinggit. Bakit ka naninira? Nagagalit. Gustong magiganti. Meron din mga iba nagsisinungaling. Bakit? Because they want to protect others from unnecessary stress and anxiety. Kamukha na lang, masasabi mo ba sa iyong ina o ama, meron siyang cancer, na ilang buwan na lang, ilang araw na lang ang itatagal niya. Yung mga iba nagsisinungaling to prevent unnecessary stress and anxiety. Nagsisinungaling para hindi na lang mag-alala, hindi na lang sasabihin. But having a reason for doing a sin does not make it good. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, papaliwanag mo, i-justify mo yung kasalanan. Magiging tama yan. Meron mga kasalanan na kahit na anong paliwanag, kahit na anong dahilan, pag ginagawa mo yan, masama pa rin yan. So, the end is not justified by the means. Kung ito ay masama, masama pa rin ito. Kahit na anong paliwanag mo. Yan, napakahalaga. Tingnan natin. Paano natin malalaman na nagsisinungaling tayo? Paano natin malalaman na nagsisinungaling ang ibang tao? 3 bagay lang po. Hanapin niyo ito. Una, ang tao na nagsasalita na wala ang banal na espiritu, sigurado nagsisinungaling yan. Kaya nga, para malaman mo kung nagsisinungaling siya, pray. Magdasal ka, pagdasal mo siya. Hindi niyo po napansin, pag nagbibigay ng testimony o patotoo ang isang tao sa korte, dadalhin nila yung Biblia, hahawakan, they would place their hand on the Bible, swearing an oath to tell the truth and nothing but the truth. Pagdarasal, hindi makakapagsinungaling ang isang tao kung nandiyan ang banal na espiritu. Makukonsensya at makukonsensya siya. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga, if you're trying to investigate, trying to know if the person is telling the truth, before asking him or her, pray. Hingin mo ang tulong ng Banal na Espiritu dahil ang Banal na Espiritu ay katotohanan. Remember that. Second, look for details. Pansinin niyo po ang mga sinungaling pag nagsasalita, very general. Hindi magbibigay ng detalye yan. Tatanungin mo siya, ba't ginabi ka? Saan ka galing? Nagtrabaho, nag-overtime. Ganun lang sasabihin. Sinong kasama mo? Mga kabarkada. Saan kayo pumunta? Diyan lang, sa tabi-tabi. Malapit lang. Very general, di ba? Pero tanungin mo, sino sa mga kabarkada mo? Sabi mo nga yung mga pangalan. Tingnan niyo yung reaction ng mga yan. They will deflect the question para hindi pagsabihan, maggagalit-galitan, bigla magdadabog, maiinis yan, magwawala, tataas ang boses. Ikaw naman, para wala nang pinag-uusapan, hindi natatanungin. Pero ang tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling? Tingnan niyo po, dito sa ating nabasang istorya, nakita nila kung ano yung totoo kasi tinanong nila yung detalye. Susana was framed for a sin that she did not do. Siya daw ay merong kalaguyo. She was being accused by these 2 elders. Pine-frame up siya nitong 2 matatandang mahihilig. Sila'y nagsisinungaling. Gusto nila siyang patayin. Pero para makita nila yung katotohanan, anong ginawa nila sa pagtatanong? Tinanong nila, saan nyo ba nakita merong kalaguyo itong babaeng sinasabi nyo? Magkaiba yung sinabi nila. Nagbigay sila ng detalye, pero magkaiba. Mahuhuli mo ang isang tao
sa pagsisinungaling niya, tanungin mo tungkol sa mga detalye. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan diyan. Pangatlo, tingnan mo din kung nagtutugma yung kanyang sinasabi. Kamukha sa ating kwento, hindi nagtugma yung kwento ng dalawang mahihilig na matatanda. Magkaiba yung mga puno na kanilang binanggit. Yan yung pinakamadali na paraan para makita natin sino ba yung mga sinungaling sa mga nagsasabi ng katotohanan. Minsan, sa buhay lang ng tao, mapapansin mo yan. Kung ano ba yung lumalabas sa kanyang bibig, kung ano ba yung bunga ng kanyang buhay. If the person is inconsistent, hindi tapat, hindi tumutugma doon sa kanyang pananalita, sa kanyang gawa, sinungaling yan. Tandaan po natin yung tatlong yon. Pray for the Holy Spirit, ask for details, and look for consistency. Mahuhuli mo sino yung mga sinungaling doon sa mga nagsasabi ng totoo. But we should not stop there. Ano ngayon, pag nalaman mo kung sino yung sinungaling, hindi natatapos yung trabaho natin dyan. Kailangan natin gawin ay paano ba natin mapapagbago yung mga sinungaling. Kasi ang nakakatakot, pag ang isang tao palaging nagsisinungaling, nagiging katotohanan yung kanyang pagsisinungaling. When a person keeps on telling a lie, the lie is becoming the truth. At nakakatakot yan. Kaya nga, what we should do is, once we have discovered that they are lying, we should not stop there. We should help them. We should try to rehabilitate them, to transform them into persons who speak the truth and live the truth. Dahil pag tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, diyan po nabubuo, nagkakaroon ng bunga, nanganganak ang ibang kasalanan. There will be a snowballing effect. Nag-uumpisa sa maliit na kasalanan, pero dahil hindi natin pinutol, dahil hindi natin itinuwid, ano mangyayari? Palaki ng palaki yan. Parami ng ibang kasalanan. Remember, lying is just a doorway to other sins. Ang pagsisinungaling ay isang pintuan sa ibang mas malalang kasalanan. Kaya nga, pag nalaman na natin, pag nadiskubre na natin, agad-agad tulungan na natin yung tao, sabihin natin nagsisinungaling ka at gabayan natin siya na mabuhay ng totoo at mabuti.